Muling uminit ang tensyon sa East Asia matapos maglabas ng isang matinding babala ang North Korea laban sa Japan. Ayon sa Pyongyang, ang umano'y ambisyon ng Tokyo na magkaroon ng nuclear weapon ay dapat pigilan sa kahit anong paraan, isang pahayag na nagpapakita ng seryosong antas ng pagkaalarma ng North Korea. Ang pahayag na ito ni Kim ay hindi basta retorika o pagsasabi na gumagawa ng propagandang pananakot ang Japan, kundi malinaw na indikasyon ng kanyang malalim na pangamba sa posibleng pagbabago ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa isang lugar na mayroong napakaraming armas nuklear, missile test at nakikipagkompetisyon sa pagpapalakas ng militar, ang ganitong pahayag ng Pyongyang ay mayroong napakabigat na implikasyon, lalo na't nagmumula ito sa isang bansang aktibong nagmamay-ari at nagpapaunlad ng sarili nitong nuclear arsenal. Ang tanong ngayon, bakit biglang naging sentro ng usapin ng Japan at ano ang mas malalim na kahulugan nito? Ang matinding reaksyon ng North Korea ay nag-ugat sa isang ulat mula sa Kyodo News kung saan may ipinahayag ang isang hindi pinangalanang opisyal mula mismo sa Prime Minister's Office ng Japan. Ayon sa naturang ulat, sinabi umano ng opisyal na dapat magkaroon ng nuclear weapons ang Japan, isang pahayag na agad umani ng kontrobersiya. Dagdag pa niya, sa huli tanging ang sarili lamang natin ang maasahan na nagpapahiwatig ng lumalalim na pagdududa sa pag-asa sa mga kaalyado. Mahalaga ring tandaan na ang naturang opisyal ay iniulat na sangkot sa pagbuo at pagdidesenyo ng security policy ng Japan. Kaya naman para sa Pyongyang, hindi ito maaring ituring na simpleng personal na opinyon o padalos-dalos na salita lamang. Sa halip, ito ay indikasyon ng posibleng pagbabago sa direksyon ng Japanese security policy at sinyalis ng mas agresibong plano sa usapin ng pambansang depensa. Mariing sinabi ng North Korea na ang pahayag ng naturang opisyal ng Japan ay isang malinaw na paglampas sa pulang linya na hindi maaaring baliwalain. Ayon sa isang foreign ministry official ng Pyongyang, ang mga salitang ito ay hayagang naglalantad ng matagal nang itinatagong ambisyon ng Japan na magkaroon ng sariling nuclear weapons. Para sa kanila, hindi ito maituturing na aksidenteng pahayag, maling banggit o padalos-dalos na salita lamang ng isang individual. Sa halip, ito ay malinaw na refleksyon ng isang long-cherished ambisyon ng Tokyo na unti-unti nang lumilitaw sa pampublikong diskurso. Ang ganitong interpretasyon ay nagpapakita kung gaano kasensitibo at mapanganib ang isyu ng nuclear weapons sa rehiyon ng East Asia, lalo na't ang Japan mismo ang nag-iisang bansa sa kasaysayan na direktang nakaranas ng pinsala ng atomic bomb, dahilan kung bakit ang anumang usapin ng nuclear doon ay mayroong mas malalim at emosyonal na bigat. Binigyang diin din ng North Korea na kung sakaling magkaroon ng nuclear weapons ang Japan, hindi lamang umano ito magiging seryosong banta sa East Asia, kundi isang panganib sa buong sangkatauhan. Ayon sa kanilang pahayag, ang ganitong hakbang ay maaring magdala sa Asia sa isang nakakapangilabot na nuclear disaster na may epekto lampas sa regional na hangganan. Dahil dito, nagkaroon ng North Korea ng isang malinaw na estratehikong layunin, ang tuluyang pigilan ng anumang posibilidad na maging nuclear armed state ang Japan. Para kay Kim Jong-un, ang kasalukuyang nuclear balance sa rehiyon ay hindi dapat magbago sa paraang makakabawas sa kanilang impluensya. At kung sakaling may pagbabago man, malinaw na nais nilang sila lamang ang manatiling may hawak ng ganitong uri ng kapangyarihan. Kapansin-pansin din mga kapatid na sa kabila ng matitinding pahayag ng North Korea sa gagawin umanong nuclear program ng Japan, iniiwasan naman ito na banggitin ang kanilang sariling nuclear program. Ito ay sa kabila ng malinaw na katotohanang nagsasagawa sila ng kanilang unang nuclear test noong 2006, isang hakbang na tahasang lumabag sa mga resolusyon at pagbabawal ng United Nations. Ayon sa pagtataya ng mga intelligence agencies, may dose-dosenang nuclear warheads na ang Pyongyang sa kasalukuyan at patuloy pa itong pinapalawak. Sa kabila ng mabibigat na parusa at matinding international na pressure, paulit-ulit nilang iginiit na hindi nila kailanman isusuko ang kanilang nuclear weapons. Para sa kanila, ang mga sandatang ito ang pangunahing panangga laban sa umano'y banta ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito sa rehiyon. Sa puntong ito, malinaw na lumilitaw ang double standard ng North Korea sa usapin ng nuklear. Mahigpit nilang tinututulan ang nuclear ambitions ng iba habang matatag nilang ipinagtatanggol ang sarili nilang nuclear arsenal. Noong September, muling pinagtibay ng North Korea ang matigas at hindi nagbabagong posisyon nito hinggil sa nuclear weapons sa harap ng United Nations. Ayon kay Vice Foreign Minister Kim Son-gyung, ang pagkakaroon ng nuclear weapons ay hindi lamang desisyon ng pamahalaan ng North Korea, kundi bahagi mismo ng batas ng Estado at pambansang pulisiya ng bansa. Ipinunto niya na ito ay isang anyo ng sovereign power at mahalagang karapatan nila upang matiyak ang kanilang pag-iral bilang Estado. Ang ganitong paninindigan ay malinaw na nagsasara ng pinto sa anumang pag-asa ng isang ganap na denuclearization ng North Korea. Ngunit kapansin-pansin na patuloy nilang tinutuligsa at kinukundina ang ideya ng nuclear armament ng Japan na lalong nagpapakita ng kontradiksyon sa kanilang posisyon sa usapin ng nuklear. Ayon naman sa ulat ng Reuters, iginiit ng North Korea na ang ambisyon ng Japan na magkaroon ng nuclear weapons ay dapat ganap na pigilan. Binanggit din ng North Korea na muling pinag-uusapan sa Japan ang kanilang 3 non-nuclear principles, isang patakaran na matagal nang naging pundasyon ng post-war Japanese identity at simbolo ng kanilang pacifist stance.
Ngunit sa nagbabagong security environment sa rehiyon, tila may mga sektor sa Tokyo na muling sinusuri ang mga limitasyong ito na maring magbukas ng diskusyon tungkol sa posibleng pagbabago ng polisiya. Para sa Pyongyang, ang ganitong hakbang ay malinaw na senyales ng unti-unting paglayo ng Japan mula sa kanilang traditional na pacifist stance. Ito rin ang dahilan kung bakit labis ang kanilang pagkabahala at pagtutol sapagkat sa mata ng North Korea, ang pagbabago ng patakarang ito ay direktang banta sa regional na balanse at seguridad. Ikinonekta rin ng North Korea ang usaping ito sa kontrobersyal na naging desisyon ng Amerika na payagan ng South Korea na magtayo ng nuclear-powered submarine. Ayon sa ulat ng KCNA, naging mas lantad at aktibo ang diskusyon sa Japan tungkol sa posibilidad ng pagkakaroon ng sariling nuclear weapons matapos ang naturang pag-aproba. Noong Oktubre, sinabi mismo ni US President Donald Trump na binigyan niya ng go signal ang Seoul para simulan ang proyekto bilang bahagi sa pagpapalakas ng kanilang naval capabilities. Ngunit para sa Pyongyang, ang hakbang na ito ay malinaw na nagpapakita ng unti-unting pagluwag o paglabag sa dating mahigpit na nuclear tabo sa rehiyon. Dahil dito, nag-isip ngayon si Kim Jong-un na nagagawang payagan ng Amerika ang South Korea na magkaroon ng nuclear-powered submarine bilang bahagi ng depensa. Maaari din umanong magkaroon ng parehong karapatan o pribilehiyo ang Japan. Kaya naman matindi ngayon ang pagkabahala ni Kim sa posibleng pagkalat at normalisasyon ng nuclear capabilities sa East Asia. Dito nagsimulang maging mas komplikado at delikado ang sitwasyon sa rehiyon. Bagamat ang Japan ay kasalukuyang walang sariling nuclear weapons, mayroon naman itong napaka-advanced na nuclear technology at isang malaking stockpile ng plutonium na maaaring gamitin bilang basihan sa paggawa ng armas nuklear. Sa technical at siyentipikong pananaw, kayang-kaya ng Japan na bumuo ng nuclear weapons sa maikling panahon kung nanaisin o magkaroon ng political will. Ito rin ang dahilan kung bakit napakasensitibo ng bawat pahayag mula sa mga opisyal ng Tokyo dahil ang simpleng diskusyon o puna lamang tungkol sa nuclear capabilities ay agad na nagdudulot ng alarma sa mga kapitbahay at kalapit na bansa. Kahit walang opisyal o nakapirming polisiya, ang mga komentong ito ay sapat na upang palakasin ang tensyon at sa mata ng North Korea, ang ganitong posibilidad na maging nuclear arm ang Japan ay isang senaryo na hindi katanggap-tanggap at dapat pigilan sa anumang paraan. Ang reaksyon ng North Korea mga kapatid ay hindi lamang direktang tumutukoy sa Japan kundi mas malawak na usapin ang balanse ng kapangyarihan sa buong East Asia. Ayaw ng North Korea na madagdagan ang bilang ng mga nuclear armed states sa kanilang paligid sapagkat ito ay maaring magbago ng status quo at mabawasan ang kanilang leverage sa rehiyon. Sa kasalukuyan, ang Pyongyang ang may pangunahing nuclear advantage laban sa South Korea at Japan na nagbibigay sa kanila ng paraan upang makaimpluwensya at makapagpanatili ng deterrent strategy. Kung sakaling maging nuclear arm ang Tokyo, agad na mawawala ang strategic advantage na ito at ang parehong regional calculus ay magbabago, kaya't malinaw na ang matinding pagtutol ng North Korea ay may masusing kalkulasyon at batay sa interes ng Estado. Ito ay hindi simpleng moral o prinsipyo lamang, kundi purong stratehikong hakbang upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at impluwensya sa East Asia. Sa kabilang banda, ang Japan ay patuloy na nahaharap sa lumalaking banta mula sa North Korea at China na parehong nagpapataas ng pangamba sa seguridad ng bansa. Ang patuloy na missile test ng Pyongyang, kabilang ang ballistic at nuclear-capable missiles at ang agresibong galaw ng Beijing sa South China Sea at East China Sea ay nagdudulot ng matinding takot at kawalang katiyakan sa publiko ng Japan. Sa ganitong konteksto ng lumalalang tensyon, may mga boses sa loob ng bansa, lalo na mula sa ilang opisyal at eksperto sa seguridad na nagtatanong kung sapat pa ba ang pag-asa sa US nuclear umbrella at sa proteksyon ng kanilang mga kaalyado. Ito rin ang pinanggagalingan ng mga kontrobersyal na pahayag hinggil sa posibleng pagkakaroon ng sariling nuclear weapons ng Japan. Ngunit sa bawat ganitong salita, hindi lamang pambansang epekto, ang bawat pahayag ay may direktang implikasyon sa buong rehiyon at sa mga estratehikong kalkulasyon ng mga kapitbahay nito. Ngayon mga kapatid, ang pinakamalaking panganib sa kasalukuyan ay ang posibilidad ng chain reaction sa usapin ng nuclear armament sa rehiyon. Kapag seryosong pinasok ng Japan ang pagkakaroon ng sariling nuclear weapons, posibleng sumunod ang iba pang mga bansa na may kanya-kanyang dahilan at pangamba sa seguridad. Halimbawa, ang South Korea ay matagal nang may internal debate tungkol sa pagiging nuclear armed state bilang tugon sa lumalakas na banta ng North Korea at sa agresibong impluensya ng China. Ang ganitong senaryo ay maaaring magbukas ng pintuan para sa isang full-scale nuclear arm race sa buong East Asia na lalong magpapataas ng tensyon at panganib. Sa isang rehiyon na may mahabang kasaysayan ng digmaan, territorial disputes at militarisasyon, ang landas na ito ay napakamapanganib. Ang sinabi ng North Korea ay malinaw na babala sa Tokyo. Ngunit sa kabilang banda, bahagi rin sila ng problemang maaaring magpatindi sa lumalalang sitwasyon. Mahalagang tandaan na ang mga ganitong pahayag mula sa North Korea ay may double o multifaceted na layunin na parehong panloob at panlabas. Sa loob ng bansa, pinatitibay nito ang naratibo na sila ay patuloy na biktima ng panlabas na banta na nagbibigay katwiran sa kanilang nuclear program at militarisadong postura.
Sa labas naman, sinusubukan nilang impluensyahan at manipulahin ang opinyon ng rehiyon, partikular laban sa Japan, upang ipakita na mayroong panganib sa pag-usad ng Japanese nuclear ambitions. Ang ganitong strategiya ay bahagi ng mas malawak na information at psychological warfare, kung saan ang salita at babala ay ginagamit bilang sandata upang makontrol ang narrative at strategic environment. Sa modernong geopolitics, malinaw na ang mga pahayag ay hindi basta retorika lamang. Ang nuclear rhetoric ay ginagamit upang magtakda ng mga hangganan, magpalakas ng deterrence at ipakita ang limitasyon sa aksyon ng ibang bansa. Ngayon mga kapatid, ang malaking tanong, paano tutugon ang Japan at ang mas malawak na international na komunidad sa lumalalang tensyon? Mananatili ba ang Tokyo sa mahigpit nitong non-nuclear stance o patuloy na lalakas ang debate at diskusyon sa loob ng bansa hinggil sa posibleng pagkakaroon ng nuclear weapons bilang tugon sa lumalaking banta ng North Korea at China? At sa ganitong konteksto, hanggang saan ang magiging papel ng Estados Unidos sa paghubog at paggabay sa desisyong ito? Ang isyu ng nuclear weapons ay hindi lamang simpleng usapin ng pambansang depensa o seguridad, kundi isang kritikal na usapin hinggil sa kaligtasan at kapakanan ng buong mundo. Kung hindi maagapan at mapipigilan ang patuloy na escalation, ang tanong ay hindi na kung sino ang may nuclear weapons, kundi sino ang unang magkakamali o magpapasimula ng aksidenteng krisis. Sa ganitong napakadelikadong laro, malinaw na walang tunay na panalo, lahat ay may panganib at lahat ay posibleng maging biktima ng sariling aksyon o miscalculation. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa bidyong ito?